Gagawa tayo ng itag na hindi na ipapausukan. Ito ay paarawan lang natin ng isang linggo. Isang linggong paaraw lang ay pwede na dahil sobrang tirik ang araw ngayon dito sa South Korea. Lagyan lang natin ng napakaraming asin. Mga 70,000 puting asin ang gagamitin natin. Kailangan lang natin asinan bawat sulok ng karne para sumiksik ito dito sa kanyang laman. Sinunog ko nga palang balat ng ating baboy bago ito hiwain kaya medyo brown na siya. Napansin ko kasi sa mga hindi ko sinusunog ay masyado siyang numinipis at mas mahirap siyang palambutin kapag niluluto na. Kung nakukulangan pa kayo sa asin, dagdagan lang ng 3,000 puting asin. Huwag kayong manghinayang sa asin. Mas marami, mas maganda. At napansin ko nga pala na yung laman lang ang umaalat at hindi yung taba. Kaya kung may budget na pambili ng liempo, yun ang mas magandang gawing itag. Pero dahil ito lang ang kaya ng ating budget, pwede na rin ito. Pwede na yung kahit makapalang laman. Pagkatapos nga nating lagyan ng asin, lagay na natin ito sa lagayan. Ibabad lang natin to ng 24 oras. Pwede na natin itong sabit. Pwede rin naman itong ibabad hanggang isang linggo. Depende sa trip mo. Wala namang makakapigil kung anong gusto mong gawin. Basta ang importante, minimum ang 2 hours. Nagtataka siguro kayo kung bakit walang wormies ang aking itag. Sa dulo ng video na ito, malalaman ninyo kung bakit. Nagkaka-wormies nga pala ang itag kapag nadadapuan ito ng langaw. Alam nyo ba na ang langaw ay kayang mangitlog ng 500? 500 itlog bawat babaeng langaw. Kaya pala kahit isang langaw lang ang mangitlog ay talaga namang napakarami. Alam nyo ba na ang mga wormies ay hindi lamang ligtas na kainin, hilaw man o luto. Sila ay talagang isang mahusay na mapagkukunan ng protina, lipid at taba. Ang mga ito ay maaring sustainably source na may maliit na epekto sa kapaligiran. Mas mabuti pa ito para sa tao at sa kapaligiran kaysa sa karne ng baka, manok o baboy. Kaya lang nakakadiri itong kainin. Kaya malalakas lang ang loob ang kumakain nito. At pagkatapos nga ng 24 oras na ating pagbabad ng asin sa ating karne, medyo namutla ng ating karne. Tutusukin lang natin ito ng kutsilyo para malagyan natin ng hook. Gagamit tayo dito ng stainless na hook para iwas kalawang. Ang itag nga pala ay masarap siya sa mga sabaw-sabaw tulad na lang ng pinikpikan, pansahog ng munggo o kahit anong klase ng beans. Pwede rin siyang panggisa ng gulay. Pakuluan lang muna ito ng 20 to 30 minutes para mabawasan ang alat. Napansin nyo ba yung tubig na yan? Yan ay galing sa karne ng baboy. Kaya mahalaga na maraming asin ang ilalagay dito kapag binababad dahil tinutunaw ng tubig yung asin kaya nababawasan yung alat ng karne. Pagkatapos nating ilagay sa mga hook ay ilalagay na natin ito sa ating improvise na sabitan. At eto na nga, ready na sa 1 week na pagpapatuyo. At tulad nga ng sinabi ko kanina, malalaman nyo dito kung bakit walang wormies ang aking mga itag. Ang sikreto ko ay sa gabi ako nagbibilad. Ankadi. Sa loob ako ng company nagbibilad dahil sa makina mainit ang loob ng factory. Umabot ng 38 to 45 degrees Celsius. Kaya takot ang mga langaw na pumasok. At pagkatapos nga ng 6 na araw na ating pagbibilad, babalutin natin ng malinis na papel ang bawat itag. Tsaka natin ilalagay sa malinis na lagayan para ligtas siya sa masasamang loob na insekto. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panunood. At baka hindi pa kayo naka-follow, pakiclick na lang po ang follow button at saka pakilike na rin po ang ating video at huwag na rin kalimutang mag-comment. Ang dahilan po kung bakit namin binabalot ng papel at nilalagay sa malinis na lagayan ay para po mas maganda ang kanyang fermentation. Magkukulay dilaw po ito na parang hinog na prutas. Kaya tinatawag namin ito na pagpapaloom. Sa Tagalog ay pagpapahinog. Itatago lang natin ito ng mga ilang linggo dahil ang itag ay para ring alak. Habang tumatagal lalong sumasarap.